Shinben Book 5 Chapter 128. Napaseryoso nga ang team ng Inferno sa ginawa ni Mendez. Maging si Padua nga ay nabigla dahil sa mababang abante ni Mendez na sinamahan pa ng bilis nito na naging dahilan upang talagang makalusot ito sa kanya. Kaso, hindi raw siya basta maiiwanan nito dahil mabilis din siya. Agad niya itong hinabol. Kaso, sa pagharap niya ay bigla itong nawala ng biglaan. Tumingin nga si Padua sa kanyang kaliwa at doon ay nakita niya si Mendez na nasa ere na. Paanong? Bulalas nga ni Dave. At hindi na nga niya nagawa pang pigilan ng mid-range shot na pinakawalan ni Mendez. Hinalit ng bola ang basket at paglapag ni Mendez ay napakuyom kaagad ang kanyang kanang kamao. Ang bilis ng step back na iyon. Sambit nga ni Hermosa na napalunok ng hindi inaasahan sa kanyang nasaksihan. Napailing naman si Coach Gary sa nakita niya. Ang smooth ng execution at medyo napaisip tuloy ako kung sino ba talaga ang tunay na mabilis sa dalawang ito. Sambit nga nito at dito na nga rin napaseryoso ang ilan pang nagsipasok na mga players. 10 minutes na lang kasi at 4:30 na. At makikita nga agad ang pagkagulat sa kanila nang makitang nakatigil ang lahat habang pinapanood ang dalawang basketballista na naglalaban sa isang court dito sa loob. Si Dave Padua na nga muli ang may hawak sa bola at bumigla siya ng talikod kay Mendez at kanyang pinostehan ito. Napahanda naman si Ricky at ramdam agad niya ang puwersang binibigay ng nasa kanyang harapan. Magaspang ang galaw nito at talagang mahirap itong masabayan kung pipilit siya. Nang maramdaman naman ni Padua ang pagtalo ng galaw niya kay Mendez ay dito na nga niya ginamit ang kanyang kaliwang braso para iharang sa pagpihit ng katawan niya pakaliwa paharap sa basket. Dito na nga rin siya tumalon at isang hook shot ang kanyang pinakawalan na agad namang pumasok sa ring. Napangisi pa nga siya kay Mendez na agad namang tumakbo sa labas ng arko. Mahirap pigilan ang ganoong tira at galaw. Nasabi na nga lang ni Ricky sa kanyang sarili at pagkasambot niya sa bola ay agad nga siyang nadikitan ni Padua. Tabla na naman nga ang score nila sa 5 at sa pagkakataong ito ay ginamit na naman ni Mendez ang kanyang ginawang move kanina. Kaso hindi na nga umubra ang duck in move na ito kay Padua. Naharangan na siya nito. At dito na nga napabalik si Ricky at nang makita niya ang mayabang na tingin ng kanyang bantay ay dito na nga niya ito binigla ng isang tira sa labas ng biglaan. Huli ko pa rin iyan, Mendez. Kumpiyansang winika ni Padua na talagang nakatalon pa rin para pigilan si Ricky. Pero walang alinlangan ang ginawa ni Mendez at dito ay makikitang tinaasan niya ang kanyang bitaw sa bola na naging dahilan upang ang mga manonood ay mapaseryoso dahil sa nangyaring iyon. Maging si Padua nga ay napaseryoso rin agad at sa paglapag niya sa ibaba ay nakita na lang niya ang pababang bola sa basket na nagmintis at hindi pumasok dito. Napangiti siya. Kaso si Mendez ay nakita na lang niyang nasa harapan ng basket na kung saan ay nakuha na nito ang rebound. Alerto all the time si Mendez. Sabi nga ni Lebron na napangiti nang pumasok ang malapitang tira ni Ricky. Hindi siya natigil hanggat hindi pa bumabalik sa kalaban ng possession. Kapag may pagkakataon ay gumagawa siya ng paraan para makagawa ng magandang play. Napansin ko ito sa laro niya kahapon at mapaghahandaan ko na iyon sa oras na magkaharap uli kami. Dagdag pa nga ni Lebron at 5-6 na nga ang score. Lamang na naman ng isa si Mendez at tila nga hirap pa rin silang masabi kung sino ba ang mananalo sa dalawang ito. Pagsambot naman ni Padua sa bola ay agad na nga niyang tinalikuran si Mendez. Kaso napaseryoso siya nang hindi ito kumagat. Hihintayin lang kita sa basket dahil hindi naman kita nakikitang tumitira sa perimeter. Sabi pa nga ni Ricky sa sarili at ito na nga rin ang naging dahilan upang si Padua ay tuluyan na ngang umatake sa basket. Sinabayan nga agad ito ni Ricky at napadiin na nga lang ang paan niya sa sahig nang hawiin siya ni Padua para mapalayo siya. Napaseryoso naman si Dave dahil lumaban si Mendez ng puwersa. Dito na nga siya bumigla ng hinto at sa pagharang ni Mendez sa kanyang likuran ay isang biglaang pagkana ng ginawa niya na pagkatapos ay bumigla na siya ng spin move pakaliwa na kinaseryoso ng mga manonood. Right-handed ka, kaya sigurado akong babalik ka sa direksyong ito. Wika nga ni Mendez sa sarili. Eksakto ang tumama sa palad niya ang bola at sa pagtapon nito
ay dito na nga niya ipinaramdam kay Padua ang kung sino ba talaga ang mas mabilis sa kanilang dalawa. Mahusay ka pero, sabi nga ni Ricky sa isip, at pagkakuha niya sa bola ay agad din siyang tumalo ng paharap sa basket. Napaseryoso na nga lang si Padua dahil pagdating niya sa kanyang kalaban ay nasa area na ito upang magpakawala na naman ng isang outside shot na sa pagkakataong ito ay hindi na niya nagawang mapigilan. Hinalit na naman nga ng bola ang basket at sa pagkakataong ito ay hindi na makikita kay Padua ang kakalmahan dahil 5-8 na ang score at lamang na nga ng 3 si Ricky Mendez. Iba talaga ang shooting ni Mendez, parang hindi nagmimintis. Nasabi nga ni Coach Gary at ngayon ay napatingin naman siya kay Padua. Ano naman kaya ang gagawing bawi ni Padua sa momentum na nabuo ni Ricky Mendez sa laban nilang ito? Dagdag pa nga niya sa kanyang sarili. Makikita nga ang paghingal kina Mendez at Padua ng mga sandaling iyon. Si Ricky nga ay marahang napatingin sa kanyang kalaban na tila nagbago ang dating dahil sa ginawa niyang paglamang dito. Nawala nga ang yabang na pinapakita nito sa kanya kanina nang ito ay napupuntusan siya. Hanggang dyan ka na lang ba? Bigla pa nga itong lumabas sa bibig ni Mendez na biglang ikinaseryoso ni Padua. Hanggang dyan ka na lang ba, Dave Padua? Isang boses nga rin ang sumagi sa isip ni Padua. At kung ano ang sinabi ni Mendez sa kanya ay ito rin ang sinabi sa kanya ng manlalarong iyon na minsan niyang nakalaban sa isang underground basketball noon sa Maynila. Mayabang ka. Sambit nga ni Padua na agad na pinasahan ni Mendez ng bola. Kung ganoon, ilang paso mo ako. Wika pa nga ni Mendez na ginulat ni Padua ng isang jump shot sa 3-point area. Hindi ito inaasahan ni Ricky at maging ang mga manonood ay nabigla sa ginawang iyon ni Padua. Hindi siya tumitira ng outside shots o kahit anong mid-range shots kahapon sa laro namin. Naibulalas nga ni Hermosa na napatingin na lang sa pumasok na bola sa basket. Agad na napangiti si Ricky sa nangyari at si Padua naman ay napahinga ng malalim upang ikalma ang kanyang sarili. Imbis daw na mainis siya sa sinabi ni Mendez, ay dapat daw ito ang gamitin niyang dahilan para ilang paso ito. Kailangang i-recruit ako ng Infernos para makalaban ko uli ang isang iyon, para sabihin ko sa kanya na kaya ko ring maging manlalaro sa Maharlika League. Magkikita tayo sa Maharlika League, Night Habad. Sabi pa nga ni Padua sa kanyang sarili at sa pagbigay niya ng bola kay Mendez ay agad niya itong hinarangan upang hindi basta makatira. 7-8 nga ang naging score at si Ricky ay mabilis na binabaan ng dribbling sa bola. Si Coach Gary nga ng oras na iyon ay napatingin sa kanyang orasan at 4:30 na raw. Humakbang na nga siya para pahintuin ng dalawang naglalaro kaso sa pagtingin niya sa mga ito ay may kung ano siyang nakita sa labi ng mga ito habang magkaharap. Magaling ka nga Sir Dave. Wika nga ni Mendez na mabilis na iniiwas ang bola mula rito. Oo, at hindi ako pwedeng basta magpatalo sa iyo. Wika naman ni Padua na bumigla ng tapik sa bola. Si Ricky naman ay biglang umatras at hinila ang ikot ng bola. Nagawa nga niyang may iwas kay Padua ang bola, kaso sa paglayo niya ay dito naman nagpakawala ang kanyang defender ng isang biglaang pagdating sa harapan niya. Ilalampaso kita sa harapan ng mga taga Bulacan. Dagdag pa nga ni Padua at sa pagbawi ni Ricky sa dribbling niya ay nabigla na lang siya nang mawala sa possession niya ang bola. Naagaw ba niya? Tanong nga ni Mendez sa sarili dahil nang mapatingin siya kay Padua ay wala rito ang bola. Sa paglingon nga niya kay Dave ay nabigla na lang din siya nang humakbang ito ng malaki papunta sa 3-point area at agarang tumalon ng walang pangamba. Nandito na pala ang bola. Quick shot, sambit nga ni Ricky at sa pagtalo niya ay hindi na nga niya nagawa pang abutan ang bolang binitawan ni Padua. Ang bilis din ng release niya. Sabi pa nga ni Ricky at sa paglingon niya sa basket ay agad siyang tumakbo roon para sa rebound kung ito ay magmintis. Itinatago ba niya ang kanyang shooting skills? Wika pa nga ni Ricky sa kanyang sarili at hindi na rin niya naramdamang nagyabang ito sa kanya. Mukhang napalabas daw niya ang tunay na laro nito na tatalo sa kanya. Sa pagtingin nga niya sa bola ay napaseryoso siya nang halitin muli nito ang basket na naging dahilan upang ang ilang manonood ay mapahiyaw dahil sa hype ng kanilang paglalaban. 9-8 na nga ang score at isang outside shot na nga lang daw ni Padua ay matatapos na ang laban. Sa pagdampot nga ni Mendez sa bola at pagpasa muna kay Padua ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang saya.
Sa pagbalik nga sa kanya ni Padua ng bola ay isang mabilis na step back outside shot ang kanyang pinakawalan. Tinaasan din niya ng bitaw kaso umalingaw-ngaw ang pagpalo ni Padua sa bola. Isang block ang nagawa nito na talagang nagpalunok sa mga manonood. Ang taas niyang tumalon. Nasambit na nga lang ni Ricky at sa paglapag niya ay agad din siyang pinagmasdan ni Padua sa mga mata. Marahang napangiti si Padua nang hindi inaasahan dahil nakita niya bigla ang masayang mata ni Mendez sa kabila ng nangyayari. Kakaiba nga talaga ang isang ito. Nasabi na nga lang ni Dave sa sarili. Ngayon lang daw siya nakakita ng isang manlalaro na ganito kasayang maglaro habang kalaban siya. Kay Ricky pa rin nga ang bola at si Padua naman ay agad itong hinarangan. Nakataas ang mga kamay nito na bigla niyang ibinababa. Si Mendez naman ay nakakaramdam ng pressure sa depensa ng kanyang kalaban. Tila raw ngayon lang uli niya naramdaman ng ganitong klaseng depensa. Parang ang hirap daw takasan kaso sa paglayo ni Mendez para sa buwelo ay siya naman pag-abante rin niya at si Padua ay napangiti dahil laatake na raw ang kanyang kalaban. Kumaliwa agad si Mendez at sa pagsabay ng kanyang bantay ay isang pagkana ng kanyang isinunod. Ang bola nga sa palad ni Ricky ay maayos na umiikot at sa pagbalik nito sa kamay niya ay doon na nga niya sinugod ang depensa ni Padua. Isang pasimpleng hawi gamit ang kanyang kanang kamay ang kanyang ginawa. Kaliwa nga ang ginamit ni Ricky na pampatalbog sa bola at naging dahilan ito upang ang ginagawang pagbabantay ni Padua sa kanyang dribbling hand ay masira. Kagaya nga raw ni Ricky ay alam din daw ni Padua ang depensa laban sa comfort hand ng kalaban sa dribbling at ito raw ang dahilan kaya naaagawan siya nito kanina. Kinaliwa niya. Wika naman sa isip ni Padua at ngayon nga ay napaseryoso siya nang maunahan siya ni Mendez. Pinamalas nga rin ni Ricky ang kanyang bilis at pagdating niya sa harapan ng basket ay dito na nga siya tumalo na hinabol naman ni Padua mula sa likuran. Nagdilim nga rin ang paningin ni Mendez at nang iangat niya ang bola gamit ang kanyang kaliwang kamay ay siya naman pag-abot ng kanyang kalaban dito. Napalunok na nga lang ang ilang manonood dahil biglang ibinaba ni Mendez ang pagkakahawak niya sa bola at mabilis na inilipat sa kanyang kanang palad upang ito ang gumawa ng isang reverse layup. Bago nga tumama ang paa niya sa sahig ay umangat na ang bola na kinatulala rin ng mga players ng Infernos. Tumama ang bola sa ring at tumalbog pa nga ito pabalik sa butas na naging dahilan upang tumabla na naman ang score ng dalawa. Ang lupit ng move na iyon. Naibulalas na nga lang ni Kurt Bundok na napakuyom nang makita ang pagharap ni Padua at Mendez sa ilalim ng basket. Malupit ang ginawa mo. Sabi nga ni Padua at si Ricky naman ay napangiti nang marinig iyon. Salamat sir. Napailing naman si Dave at napalakad papunta sa labas ng arko. Bakit ko ba pinupuri ang kalaban? Naitanong na nga lang niya sa kanyang sarili at pagpasa sa kanya ni Mendez sa bola ay bigla niya rin itong itinira mula sa kanyang kinatatayuan. Ang mga manonood nga ay napaseryoso na lang. Panalo na raw si Padua. Ngunit ang bolang kumawala sa palad nito ay biglang hinarang ng isang palad ni Mendez. Naabutan niya. Sabi na nga lang ni Padua at nang makita niya si Mendez ay makikita nga ang tuwa sa mga mata nito matapos ang ginawang block na iyon. Gaano kataas ang vertical leap nitong si Mendez? Naitanong naman nga ni Coach Gary sa kanyang isip dahil kitang kita nila na hindi rin daw basta-basta ang taas ng pagtalo ni Ricky. Bumulusok pababa ang bola at sabay namang lumapag ang mga sapatos ni Ricky matapos iyon. Napakuyom siya at pagkakita niya sa bolang tumalbog sa likuran ni Padua ay agad siyang humakbang papunta roon. Malayo na ang narating ko. Tatalunin ko ang isang ito. Sambit nga sa sarili ni Mendez at mabilis nga niyang nahawakan ang bola. Sa pagharap niya sa direksyon ng basket ay agad niyang pinatalbog ang bola mula sa kanyang kanang kamay papunta sa kanyang kaliwang palad. Dumaan ito sa kanyang likuran at ito ang nagpaseryoso kay Padua na inakalang mababawi ang bola. Titira na agad siya para matalo ako. Sabi nga rin ni Padua sa sarili at sa paghakbang niya palapit kay Mendez ay napangiti na lang siya muli. Masayang maglaro ng basketball. Tama ako. Bulalas pa nga niya sa kanyang sarili at sa pagtalo ni Mendez ay siya ring pagsabay niya rito
na ikinaseryoso ng mga manonood. Hindi pa umaangat ang mga paa ni Mendez at nagtagumpay ang fake niya laban kay Padua. Isang dribble pa at kumanan siya upang umiwas sa nasa ereng kalaban. Pagkahawak nga ni Ricky sa bola ay makikita ang magandang galaw nito mula sa ibaba. Pataas na sinabayan niya ng pagtalon habang nakatingin sa basket. Sa pagbitaw niya sa bola ay dito na nga rin agad na kumuyom ang kanyang kanang kamay sa kanyang paglapag. Si Padua naman nakakalapag lang ay napailing na lang nang mapatingin sa bolang nasa ere. Nautakan ako ng isang ito. Sambit na nga lang ni Padua habang nakatingin kay Mendez na bigla na lang napangiti at napasabi ng yes. Pumasok sa basket ang bola at si Ricky Mendez nga ang nanalo sa one-on-one game nilang iyon ni Padua. Ang mga kasamahan nga nila sa training camp ay napaseryoso na lang sa nangyaring iyon. Dikit naman daw ang laban, pero ang matalo si Dave Padua ay hindi raw biro. Coach, kailangan natin si Mendez sa team natin. Seryosong winika nga ni Lebron kay Dick na napakulong na lang ng kamao. Tila mas gugustuhin daw nitong maging kakampi ito kaysa maging kalaban. Napaseryoso naman si Coach Gary at napatango. Pareho tayo nang iniisip. Si Sir Nelson lang ang makakagawa ng gusto mo. Kaya i-open ko ito sa kanya mamaya.